Ang pangalan ko ay Steven Noak. Ako ay 4 na taong gulang at naghahanda upang pumunta sa mall. Nasa kabilang kalsada ang mga magulang ko at nandoon din ang kapatid ko. Ako naman ay nasa bakuran ng kapitbahay. Mayroon akong isang malaking plastic na tricycle na napakababa sa lupa. Sinigawan ako ng kapatid ko mula sa kabilang kalye, "Hoy, pupunta tayo sa mall." Ang shopping center ay parang Disneyland para sa amin noon. Dali-dali akong umalis sa courtyard sa pagitan ng 2 nakaparadang sasakyan at may paparating na ring sasakyan. Nanggaling ako sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan, bumangga sa akin ang kotseng ito at sumakay ako sa ilalim ng kotse. Naipit ang tricycle sa ilalim ng gulong sa likuran ng sasakyan at napasandal ako sa tricycle kaya hindi ako tuluyang nasadasaan. Ang unang bagay na naaalala ko ay ang lahat ay naging itim na parang nawala ko sa isang itim na screen. Pagkatapos ay naalala ko na muling bumukas ang aking larangan ng pangitain at nakita ko ang aking sarili. Nakita kong umikot ang mga mata ko. Sumunod, dumilin na naman ang lahat at bumalik, ngunit may nakaupo ako sa tabi, nakasandal sa kanila. Nakasandal ako sa gilid ng taong ito at kitang-kita ko na may tao doon dahil kalaban ko sila. Akala ko ay tao ito kaya minulat ko ang aking mga mata. Nakayuko ang ulo ko at nang tumingin ako ay may nakita akong buhok na halos nakadikit sa lupa. Sila ay mahaba at kulay pilak na puti. Napansin ko rin ang laylayan ng damit ng taong ito. Nilingon ko ang taong ito, ngunit wala siyang mukha. Ang mukha niya ay walang iba kundi ang liwanag. Pagtingin ko sa kanya, parang hinihila ko papunta sa mukha niya. Nagkwentuhan kami ng kaunti at tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Malinaw kong naaalala na hindi kami kumikibo kapag nag-uusap kami, ngunit ang komunikasyon ay nangyari ng walang salita. Habang ginadala ko sa figura ng liwanag na ito, nagsimula akong makakita ng ibang mundo. Nagkaroon ako ng agarang pagkaunawa na mayroong ganap na kapayapaan sa mundong ito, walang galit at walang sakit. Gusto kong pumunta doon kahit na hindi ko alam kung ano yun. Ngayon iyon ang tatawagin kong langit. Ito ay isang agarang kamalayan para sa akin. Sa sandaling iyon ay nagsimula akong maunawaan na ako ay nasa labas ng aking sariling katawan, may kakaiba. Ito ay sinabi sa akin na hindi pa ito ang aking oras, ngunit na siya ay babalik. Hindi ko lubos na naunawaan ang mensaheng ito o lahat ng napag-usapan namin dahil hindi ko naalala ang ilan sa pag-uusap. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinabi ng nilalang na ito, "Stephen, ibaba mo ang iyong ulo, magiging maayos ang lahat." Ginawa ko at ang sumunod na ginawa ko ay gumising pagkalipas ng ilang araw na napapaligiran ng mga laruan. Fast forward natin noong mga 33 taong gulang ako. Nagmaneho ako ng kotse at namuhay ng walang kabuluhan pagkatapos ng aking karanasan dahil kahit na naramdaman kong nangyari ito, hindi ko talaga maalala. Nabaliw ako at pinaandar ng husto ang sasakyan. Nagmamaneho ako nang humigit kumulang isa-isa 0 kilometro bawat oras sa isang liko ng madulas ang kotse, tumaama sa poste ng utility at umikot ng 5 beses bago huminto. Nawalan ako ng malay. Ang sunod kong naalala ay dinala ko sa operating room kung saan ako inoperahan. Malamang ang kamay ko na nasira sa aksidente. Hindi ako mapakali at gusto kong umalis, ngunit pagkatapos ay nakaramdam ako ng kapayapaan at katiwasayan na nagmumula sa aking ulo hanggang sa aking mga paa. Ito ay malakas at sinabi sa akin na ang lahat ay magiging okay. Bumalik ako sa kama. Pagkatapos ay nagsalita sa akin ang parehong nilalang at nakilala ko kaagad ang kanyang boses mula sa engkwentro sa edad na 4. Bagamat hindi ko maalala ng maayos ang nakaraang karanasan, nakilala ko kaagad ito. Ganon din ang sinabi niya, "Stephen, ibaba mo ang ulo mo, magiging maayos din ang lahat." Habang sinasabi ito, may kung ano sa utak ko na parang kumikislap at biglang pumasok sa isip ko ang napakaraming impormasyon tungkol sa quantum physics, enerhiya at lahat ng bagay na napag-usapan namin noong malapit na akong mamatay noong 4 na taong gulang ako. Ito ang sandali kung kailan nagsimulang magbukas ang lahat at naiintindihan ko na ngayon ang mga bagay na sa edad na 4 na taong gulang ay hindi ko maproseso o kahit alam na umiiral. Ipinakita sa akin ng nilalang ang isang patlang na tila isang asul na kopya.
Sinabi sa akin na ito ay isang blueprint ng paglikha at na kami ay nasa isang quantum field. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa lahat ng nabubuhay na bagay at kung paano ang bawat isa ay may sariling asul na kopya sa larangang ito na maaaring ma-access upang pagalingin ang kanilang mga sarili, kawa pisikal at emosyonal. Ito ang orihinal na asul na kopya ng pag-ibig na pinanganak natin sa mundong ito, medyo parang file sa isang computer. Kinakatawan nito ang aking tunay na sarili at lahat ng iba pa ay itinayo sa ibabaw nito. Sinabi sa akin na maaari kong ma-access ito at ibalik ito sa aking sarili para sa pagpapagaling. Ang sumunod na bagay ay natagpuan ko ang aking sarili sa parang gulong ng cart o isang healing wheel at ako ay nasa gitna nito. Nagkaroon ng wagas na pag-ibig sa gitna. Sinimulan nilang turuan ako kung paano namin ipinapadala ang aming enerhiya palabas upang maranasan ang katotohanan. Ipinakita nila sa akin kung paano ang mga agos ng enerhiya mula sa aking puso ay umaabot sa panlabas na circumference ng gulong na ito at pagkatapos ay bumalik. Ang enerhiyang ito ay dumaloy sa aking kamalayan upang maranasan ko ang realidad. Ang panlabas na dilid ng bike ay parang isang screen na ganap na pumapalibot sa akin. Ito ay may mga alaala at bakas ng mga bagay na nagawa ko sa aking buhay hanggang sa puntong iyon. Sinabihan ako na maaari nating tawagan ang mga karanasang ito, uri ng mga bahagi ng ating kaluluwa na naubos natin at gamitin ang mga ito upang pagalingin. Sa ganitong paraan maaari tayong maging mas buo at makabalik ng mas malapit sa ating orihinal na diwa kung saan tayo isinilang sa mundong ito. Nang maglaon, natutunan kong tawagin ang prosesong ito ng muling pagkabuhay o pagpapanumbalik ng kaluluwa. Ipinaliwanag din sa akin ang tungkol sa nervous system at kung paano gumagana ang ating waking consciousness tulad ng isang operating system at ang ating subconscious mind ay parang hard drive na nag-imbak ng lahat ng ating mga programa. Kasama sa mga programang ito, halimbawa, ang mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagbibilang ng mga susi ng kotse kapag nakauwi ka o ang kakayahang sumakay ng bisikleta. Sa kasamaang palad, ang mga traumatikong karanasan ay nakaimbak din doon na na-trigger sa ilang partikular na sitwasyon kapag nakakaranas tayo ng mga katulad na emosyon tulad ng noong nakaraang karanasan. Mahalaga ito dahil nalaman ko na ang blueprint ang susi sa pagpapagaling ng mga trauma na ito. Nang maglaon, sinimulan kong ikapit ang mga turong ito sa aking buhay. Ipinakita nila sa akin ang lahat ng ito at tinuruan ako ng quantum physics, quantum entanglement at kung paano natin maipapadala ang ating enerhiya at makakaapekto sa enerhiya ng iba anuman ang distansya. Hindi pa ako nag-aral ng ganito at hindi pa ako nakapag-aral sa unibersidad para sa mga bagay na ito, kaya lahat ng ito ay talagang nakakalito sa mga tao sa paligid ko. Nang magsimula akong bumalik sa pang-araw-araw na buhay mula sa karanasang ito, bumalik ako sa aking trabaho. Isa akong store manager sa GameStop noong panahong iyon. Isang araw, isang matandang babae ang nahulog sa labas ng aking tindahan at tumama sa aspalto. Siya ay nasa labis na sakit at ito ang unang pagkakataon na napagtanto ko na maaari kong pagalingin o tulungan ang mga tao na bumalik sa kanilang sariling blueprint gamit ang quantum physics. Siya ay nasa lupa sa paghihirap at inilagay ko ang aking kamay sa kanyang likod. Lumingon siya sa akin at sinabing, "I'm perfectly warm and I'm not in pain." Ilang minuto rin kaming nandoon hanggang sa dumating ang mga tao para tulungan siyang tumayo. Bumalik ako sa trabaho at naisip, iyon ay talagang kakaiba. Pinag-isipan ko ito ng matagal. After that, I felt an energy in our body, which was like 1,000 times stronger version of the excitement that you feel as a child on Christmas Eve when you can't sleep. Ang enerhiyang ito ay nagsimulang idirekta ako sa mga simbahan, halimbawa kung saan sinubukan kong makipag-usap sa mga tao at makahanap ng mga sagot. Sa wakas ay natanto ko na hinahanap ko ang Diyos sa labas ko kahit na nasa loob ko siya. Kaya hindi ko nakita ang Diyos sa mga simbahan. Nagsimula akong makakita ng mga siluwete sa paligid ko, pabalik-balik ang mga ito. Ang ilan sa kanila ay mas magaan, ang ilan ay mas madilim. Pagkatapos ay nagsimula silang makipag-usap sa akin at hindi ko maisara ang koneksyon na ito.
Hindi ko na napigilan ang pag-uusap nila sa isip ko at nakaramdam ako ng pressure sa gilid ng ulo ko sa tuwing activate sila. Noong una ay takot na takot ako dahil hindi pa ako nakakaranas ng ganito. Ilang araw akong hindi nakatulog. Sa wakas ay natanto ko na ang mga silhwete na ito ay ang aking sarili na nakaproject sa isang pinad-isang larangan. Ang pinad-isang larangang ito ay umiiral na nilikha ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ito ay isang larangan kung saan lahat tayo ay konektado sa isa't isa ng walang paghihiwalay dahil ang paghihiwalay ay isang ilusyon. Ang lahat dito ay gawa sa mga atom na nag-vibrate sa iba't ibang frequency, ngunit sa katotohanan ay walang pagkakaiba sa larangan. Lahat tayo ay iisa. Hindi tayo ang mga katawan na ito, tayo ang enerhiya na natutulak sa mga katawan na ito. Ito ang ating tunay na kakanyahan. Nandito tayo upang maranasan at maramdaman ang lahat ng mga nuances ng pisikal na mundo, upang matuto ng mga bagay na hindi natin matutunan bilang enerhiya lamang. Napagtanto ko na ang lahat ng mga larawan at karakter na ito na nakikita ko ay mga bahagi ng aking sarili. Ang ilan sa kanila ay hindi masyadong mabait dahil hindi ako naging mabait sa aking sarili habang lumalaki. Inulit ng mga karakter na ito ang marami sa parehong mga bagay na nakapanghihina ng loob at nakakasira sa sarili na sinasabi ko sa sarili ko. Sa wakas ako ay nagpasya na ako ay nagkaroon ng sapat. Kinailangan kong baguhin ang sarili kong enerhiya upang mailabas ang mga katangiang ito ng pagkatao sa aking kamalayan na nilikha ko sa pagitan ng aking sarili at ng larangan ng kabuuan. Nagsimula akong magpakilala ng mga bagong uri ng enerhiya sa aking buhay. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Kinuha ko ang responsibilidad para sa kung ano ang nasa loob ko at nagsimulang makipag-ugnayan muli sa aking panloob na anak sa pamamagitan ng kalikasan at iba pang mga kasanayan. Sa paglipas ng mga taon, ang aking sistema ng nerbiyos ay naging mahigpit at pilit, kaya kinailangan kong buksan itong muli. Ito ay mahalaga dahil kapag tayo ay ipinanganak, ay isinusuko natin ang pagkakakilanlan ng ating enerhiya na siyang enerhiya ng pag-ibig at ipinagpalit ito para sa pag-apruba na hinahanap natin mula sa ibang tao. Mahalaga para sa akin na ibalik ang lahat ng lakas na ipinadala ko sa field. Nagsimulang lumapit sa akin ang mga tao para sa pagpapagaling at paghingi ng tulong sa pag-alis ng mga madilim na nilalang. Halimbawa, nalutas ko na ang palaisipang ito. Nang maglaon ay napagtanto ko na ang nilalang ng liwanag na gumagabay sa akin ay isang anghel o ang natutunan kong tawaging Elohim. Ang pagiging ito ay nagturo sa akin tungkol sa proseso ng paglikha at kung gaano kasagrado ang mundong ito. Ito ay isang lugar kung saan maaari nating maranasan ang mga bagay at iyon ay napakalaking halaga. Itinuro din ng nilalang na ang bawat bagay na may buhay ay bahagi ng Diyos, bahagi ng pinagmulan. Kung paano natin tratuhin ang iba ay kung paano natin tratuhin ang ating sarili. Lahat ay konektado. Sa aking malapit na kamatayan na karanasan, naramdaman ko ang koneksyon at pagkakaisa sa lahat. Napagtanto ko kaagad na ang lahat ng mga relihiyon sa panimula ay pareho, ang mga pagkakaiba ay gawa lamang ng mga kahulugan ng tao. Sa huli, ang lahat ay pareho at walang tunay na pagkakaiba.